No bashing, just for fun, of course. Welcome to my podcast, episode 4! Ay, tara! Gagawin natin ay kitang-kita naman. So, magbubukbang kami while chikahan. Marami tayong sisiraing buhay. That's The life. shrimp. Go. Well, game. Kain muna tayo. Let's start with the shrimp. So, syempre, ang first question ko lagi is, ilang taon ka na dito sa Qatar? Wow. Kasi Kristen, Qatar to eh. So, ni-interview ko yung mga tao dito sa Qatar. So, ikaw, ilang taon ka na dito sa Qatar? Ano ako, 2 years and 6 months. Wow, magti 3 years ka na. Congratulations. Nagbilang pa. March. Oo, tama. Ika 7 months. Magsi 7 Magti 7 months na. 2 years. Congratulations. So, sa 2 years and 6 months mo dito sa Qatar, ano nang mga na-invest mo? Utang. Parang ano, Parang- tuloy-tuloy lang kasi tayo sa utang eh. Dapat ano, tuloy-tuloy lang invest ng pag-utang. Alam mo, parang best friend talaga kita. Yung mga na-interview ko, ang mga na-invest nila, ang gaganda. Tayo utang. Kasi di ba ang investment, monthly mo binabayaran? O ano ba ang utang? Di ba monthly mo din binabayaran? O hindi ba investment yun? Ayun naman. True. Galing mo dun, witty. So, ano pa magtatanong kasi? So, ang topic natin for today is about work. Back to work tayo kasi magandang-gandang yung work. Okay. So, ano ang work mo? Kahit di mo na sabihin yung airlines. Ano ko? Hmm? FA. Yeah. Hoy, kwento natin yung ano, yung karanasan natin ng ano. Pakilala mo muna kaya Ay, ako sa oh. kanila. Sorry! Hindi ko naman nakilala. By the way, Grabe naman. Ako na lang mag-intro. by the Take way, over. Vlog take over. nakalimutan ko siya introduce. So, by the way, ang aking guest for today ay walang iba ang aking best friend na si... So, magpakilala ka na. Hi guys. Wala akong biglang sweet girl. Hi guys. My name is Mia. With the capital M-I-A. 3 letters lang, baka makalimutan mo pa. Naalala pa kaya niya? Go. Ayun na nga. Yun na yun. Yun na yung introduce mo. Ay, Mia lang. Mm-mm. So, Mga isa pala kang FA dito. Mm-mm. Ang iyong work ay isang FA, flight attendant. And, kwento mo yung karanasan natin sa interview. Okay. Ako talaga. O sige, vlog take over. Karanasan mo muna. Kasi, alam niyo kasi guys, wow. Since college, magkaibigan na kami ni Krista. AKA Tamay. True. Oh, Kaibigan kami nanonood ng Itbulaga. oo. Kami talaga ang solid fans ng album. Aldab. Yan. Ngayon, hanggang after college, naghiwalay lang kami ng ilang taon lang yun, di ba? Hindi, kasi nung nagbabangko ka, pumupunta ka pa rin sa akin, nagbo-bowling tayo. Hindi lang kami magka-work, pero lagi kami magkasama. Parang gano'n na din. Hindi kami Hindi naghihiwalay. tayo nag-iiwalay. Pupunta kami sa MOA, nagbo-bowling kami, kung saan kami pumupunta. Pinapuntahan pa natin si Ara. Mm-mm. Sumakdo, layo-layo. Kabota, muntik pa kami. Grabe yun, sumakay kami ng jeep. Yung, ang jeep ni driver na lang talaga ang nanggising sa amin. Ganon ang Ang eksena ginawa namin. kasi namin, wala kaming pasok kinabukasan. Pinuntahan namin si Ara. Ang out pa ni Ara, umaga, parang Si 4 Ara yung a.m. friend namin. Friend namin siya nung college din. College din. Tapos, ginawa namin, nagpa-umaga kami. Inantay namin si Ara, nagpa-umaga kami. Tapos, nung umaga na,
umuwi na kami. Tapos, sumakay kami sa jeep. Ang tanong ko sa kanya, inaantok ba siya? Kasi habang nag-aantay kami ng umaga, nakatulog siya. Nakaupo siya tulog. Grabe yung gala namin. As in, di ba, yung mga nanay, ano tawag doon? Yung inuumaga ka na naman. May meme na gano'n na yung, Di ba? yung Ganda pa ang tunay mag-chat na sa'yo yung nanay mo, yung inuumaga ka na naman ng umaga na talaga kami umuwi. Hindi kami inuumaga. Umaga na talaga kami umuwi. Dahil, At least hindi madaling araw, hindi delikado. umaga na. Tapos yun nga, tinanong ko siya. Sabi ko kung inaantok ba siya. Sabi niya hindi. Sabi ko, sige, matutulog ako. Natulog pa ako sa lap niya. Tapos maya ginigising na kami. Dito na yung last. Grabe, yung driver na lang talaga ang nahiya sa amin. Pero buti ginising tayo ng driver, no? Hindi niya tayo kinupkup sa tahanan. Saka kagandahan, doon din tayo sasakay ng LRT. Papunta sa mga kanya-kanyang bahay natin. Grabe yun. Dami namin pinagdaanan nun nung college. yung ano pa, Pero ang pinaka-favorite ko yung sa Jollibee. sa Jollibee. Grabe talaga yun, babe. OJT. Naghahanap kami ng OJT. Pero kasi kaming kaklase, sabi niya, hindi. Gabi kami nagpasa ng resume, kaya tawag dito. Gabi na rin kayo Natanggap kami. magpasa, ganun. Kaya natanggap kami, ganyan-ganyan. Tapos, ang dalawang believable person. Dalawang paniwalain. Pumunta talaga ng Ortigas, ang mga person ng gabi. Pero, nung time na yun, napadaan lang tayo sa Ortigas. Bali, parang may pinanggalingan tayo. Galing tayong Robinson Galleria ata. Tapos nung pauwi na tayo sa inyo, sabi mo, tara baba tayo, magpasa tayo. Kasi gabi daw sila nagpasa, so magpasa tayo. Baba naman kami and take note, ang pera namin. Ang mas akin na lang namin. Mamasahin na lang namin. Literal, yung alam mo yung paghuling pera mo, huling bira na ng hinga na ng pera mo, yung nagbibilang ka na ng barya. Bawal ka nang malaglagan ng piso. Pag nalaglag yung piso, Makikiusap kami sa driver. Ganon na yung eksena namin. Grabe talaga yun. Tapos, uhon-uho kami. Kasi nga, naghalughog kami ng mga hotel yun eh. Hotel sa Ortigas. Tapos, uhon-uho kami, nakainom kami sa Jollibee. Which is wala namang masama, pero sobrang memorable lang. Kasi di ba syempre, parang... Shout out kay Kuyang Guard. Oo. Tsaka kay Kuya na nag-serve, talagang sinervan niya kami. Hindi niya kami pinapunta lang sa counter, sinervan niya kami sa table. Ganun ang peg. At hindi lang isang baso, isang pitche. Grabe yun. Yun yung pinaka-memorable namin kasi nakakatawa siya pag inalala mo kasi parang ngayon na medyo nakaangat-angat ka na sa buhay. Oo. Parang yun yung ilo-look back mo to humble you down. Wow. Naalala ka, sabi mo nun kay Kuya, Kuya, pag sumikat kami, huwag ka mag-alala. Oo. Pero hindi ko na maalala si Kuya. Pero wag ka pa rin mag-alala, Kuya. Kung Diba? sino ka man, mag-comment ka lang. Babalikan ka namin. Pero kasi it just reminds us, wow, na may mga ganun pa rin talagang tao. Though, syempre kasi kung iisipin mo sa panahon ngayon, parang, di ba, parang tubig lang yun, pero, basta Ang parang, laking help na sa atin nun. kasi nung time na yun talaga, Walang-wala. pang soft drinks, wala kaming pang soft drinks, grabe. Anyways, highway. Yeah, and then back to na tayo. so yun. Yun yung mga Nag-apply. pinagdaanan namin nung college. College. So, after college, nagtrabaho lang ako sa bangko, siya naman sa real estate. Tapos, after ko magtrabaho sa bangko, niyaya niya ako magtrabaho sa casino. Sa casino ako nag-work after ko mag-real estate. Tapos, nung nakapasa na ako, siya din nagturo sa akin kung paano magtrabaho sa casino, paano yung mga exam, ganyan-ganyan. Hanggang doon na kami nagkatrabaho. Ayan. Tapos medyo level up na nakakapag-Burger King na kami. Burger King na kami, ganyan-ganyan. Ano ba? Parang yung milk tea. Oo. Siyempre, level up na rin yung sahod, ganyan. So, ako kasi talaga yung may unang plano na
mag-apply. Actually, ako nun, natatakot pa ako nung yayain si Krista kasi, di ba may mga iba na pag kunwari yung niyaya mo, So, sila pa yung oo, natatanggap. sila yung natatanggap. Sabi ko, baka mamaya yun to yung Ikasira namin. ikasira namin. Siyempre, di ba parang ikaw, for example, kung ako yung nagyaya, parang kung mangyari man yun, siyempre, may siguro part in me talagang madidisappoint kasi parang, ay, ba't siya nakapasa? Feeling ko nangyayari talaga yun. Oo. Oo. Nangyayari yun. Pero, syempre, since pareho namin gustong makaalis sa casino, pareho namin gustong umunlad, syempre, i-set aside mo yun. I-set aside mo yung thinking na yun. Tapos, syempre, niyaya ko din siya nun. At ang may eksena pa rin, talagang nasa laylayan talaga kami mga dahil. Akala nyo nakaluwag-luwag na kami sa pero hindi. Nauubos pa rin. Anong pa rin? Ubus talaga tayo. Never tayong nagkaroon. Never. Sa bagay hanggang dito. Grabe yun, yung mga eksena namin nun. Alam mo, syempre, di ba pag nag-work ka na, may pambili ka na kahit na mga damit sa SM, gano'n, di ba? Ay, tay, ang pinili pa rin namin, okay. Okay. Lahat ng Okay talaga. Tapos naka-duty ka nun eh. Ikaw Tapos, ang nagpabili oo. ako sa'yo. Tapos, ako ang nagsusukat ng mga damit. Sabi ko, ano ba naman to? Sabi ko, gano'n. Kilos, yaya ko, gawa ko lahat. Anyways, okay lang yan. Tapos, nag-picture kami, ginawa namin lahat ng requirements, ganyan. Pero, yun na, meron na kami mga damit. Nung mismong open day na, kasi noong 2022, nagkaroon ng open day sa Manila. For hiring for cabin crew, for ground staff, lahat talaga. As in, mass hiring talaga sila. As in, pick, pack, boom. Tapos, ayun. Nung time na yun, Petsa de Peligro din nun. Kasi alam ko 22 yun eh. 22 yun ng wala April. pang- April 22, dun kami pumunta sa last day. Last day. Oo, tama. 19, 20, 22, tama. Last day kami pumunta nun. Tapos, ang mga bakla, talagang nasa laylayan pa rin. At saka ang tawag dito, from 8 to 4 a.m. umuwi, diretso interview. Ikaw din ba nun? Parang panghapon ata ako nun may tulog ako. Kasi ako nun, naalala ko pa nun, Ikaw natid pa ako gabi, ni Dayan, oo. yung hi Dayan, mga BFF ko. Then, Ayan. shout Tawag out. si BFF. Parang vlog ko na to. nang angkin na ng vlog. Iano kita. Anyways, Kitang so ayun na. Tawag doon. So galing kami ng duty nun, panghapon ka nun, no? Panghapon ako. Kasi Umuwi ako ng 10 p.m. tapos nakatulog pa ako. Siya wala talagang tulog. Ako nakatulog ako. Oo nga, Nakapag-ayos naalala ko na. Ako. Tapos ako nun, naman, tawag dito, galing naman ako ng duty nun ng 8 graveyard shift, 8 p.m. to 4 a.m. Tapos ayun, tawag dito, pumunta kami doon, nagpila kami, ang tagal ng pila, grabe, sobrang haba ng pila. 6 a.m. As in, kami oo. nakarating. Pero Tapos, na-interview kami ng yung initial, yung parang i-reach oo, yung reach. reach test. Parang mga magtatanghalian na. Tayo nakapasok doon. Tapos, ang binili lang namin nun sa 7-Eleven kasi yung kasya lang namin, sa pera namin, Skyflakes. Skyflakes, tsaka Mentos, alala ko yun. Tapos may baon ako nun na Oreo. Ano pa yun? Oreo, tsaka dalawa yung baon ko. Tapos nasa iyo lahat. Binigay ko sa iyo lahat. Kasi nung time na yun, pag nag-reach test ka, pag hindi mo naabot yung reach test, parang ilalagay ka nila somewhere na ililid ka thank nila. you. Oo, it's either thank you or parang Ilalagay ka sa ground. sa ground. Pero nung time na yun, hindi natin alam yun, di ba? Kasi akala ko nun, uuwi na talaga siya nun kasi nagkahiwalay na kami nun. Tapos binigay ko sa kanya yung food. Sabi ko, ito na sa'yo na yung food. Tapos yung pagpasok ko doon, yung palabas na ako, sabi, doon ka pumunta. Meron palang nakalagay na lipat ako sa ground staff interview. Yun. Tapos ako naman dun sa pang cabin crew. So, ang tagal ko naghintay din nun. Tapos,
hindi kasi pwede mag-phone nun. So, syempre, pag di ba, pag pumupunta ka sa interview, lahat ng mga sinasabi nila, talagang dapat gawin mo yung, kung bawal yung ganito, dapat wag talaga. So, talagang hindi ako nagsa-cellphone nun. Kaya hindi ko alam, wala akong idea na nandun pa pala siya. Tapos yun. Tapos yung mga katabi natin nun, hindi ko makalimutan yun, no? Yung ma-order ng Jollibee burger, yan. Grabe. Grabe, nakikiamoy lang kami. Ang bango. Tapos yung, ayun na nga, yung lunch break, nag-lunch break kasi, so pinag-lunch break kaming Doon lahat. lang tayo nagkita. Doon namin nalaman. Si bakla nasa kabilang kwarto lang pala, nasa kabilang hall lang pala siya. Nag-i-interview pala siya sa Sa ground staff. So, yun. So, ayun. Nauna lang ako ng isang buwan dito kasi August ako dumating dito. Siya naman, October. Dalawa. Naalala ko pa yun, birthday mo yun, di ba? Tapos nag-chat ka sa akin. Ang nangyayari nun, sa lubong ng birthday ko, magkausap kami. Dinati niya ako, ganyan-ganyan, kwentuhan kami. Pinaka-last word na sinabi mo sa akin nun, Be, matutulog na ako, anong oras na dito? Tawagan na lang kita mamaya. Yun yung sinabi mo. So, yung mismong birthday ko, may tumatawag na number lang, tapos nakalagay Qatar. So, wala naman ako ibang kakilalang nasa Qatar, ikaw lang. Tapos sinagot ko. Tapos sabi ko talaga, hello, Be! Be, ano na? Ganyan. Tapos, biglang sabi, hello? Lalaki yun eh. Hello? Is this Krista May de la Cruz? Tapos sabi ko talaga, grabe si Mia, pinakausap pa ako sa mga brother niya. Pinagtitripan pa ako. Sabi ko talaga, akala ko prank yun. Tapos yun, tinanong ako kung interested pa ako, ganyan. Tapos, ako parang, nakisabay lang ako sa Agos. Parang, sige, interested pa ako, ganyan. Tapos, sisenda na daw ako ng, contract. Kontrata. Pupirmahan ko na lang daw. Tapos sabi ko, sige, ganyan, hanggang sa natapos. Tapos sabi ko, sa jowa ko, kay Glenn. Sabi ko, Be, ano kaya yun? Legit kaya yun? Piling ko pinagtitripan na ako ni Mia. Tapos din yung nag-chat ako sa'yo. Sabi ko, Be, gising ka na ba? Pinagtitripan mo lang ba ako? Yung pala, legit pala. Legit. Ang galing, no? Tsaka yung, naalala mo yung kwento kasi hindi ko expected na matatanggap ako. Kasi nga, ang tanong sa amin noon, ayun na yung best part. ang nangyari kasi, 8 kami. Panel interview. So, 8 kami. Tapos, ang tanong is kung ikaw ay magiging ambassador ng QR, anong gagawin mo? Nagpaka-ano siya din. Pia Wurtzbach. Tapos ako yung unang-una. So, wala akong maisip. So, pinatayo na ako, ganyan-ganyan. Tapos, yung isang nag-i-interview, 3 kasi silang nandun eh. Yung isang nag-i-interview, ang sabi niya, kunwari nasa beauty pageant tayo. Ganon. Tapos, naisip ko talaga yung sagot ni Pia Wurtzbach. Noon, kabisado ko pa yun. Sabi ko, to be the ambassador of QR is both an honor and responsibility. Sabi ko pa, I will assist all the passenger confidently beautiful with a heart. Visit. Pag-upo ko, tawa talaga ako ng tawa. Tapos, feeling ko yung mga kasamahan ko dun sa interview, hindi nila siguro naisip yung sagot ko na nilaro ko. Kasi nagko-compose sila ng mga kanya-kanyang sasagutin nila eh. Tapos ako laro. Tapos tawa ko ng Laro-laro tawa. talaga si bakla. Pero look at her na. Yan. Kaya hindi ko yun in-expect. Uy, in Thank you, fairness, Pia. ang laman nitong crab. Tapos yung sa'yo naman, Interview gusto ko. mo interview mo. Oo. Sobrang memorable din sa akin nung interview na yun. Kasi, tawag dito, parang, One. Kasi sobrang memorable sa akin. Wait lang kasi binubuksan ko yung soft drinks. Nung time ko kasi na yun, so nakapila ako, ganyan. Meron dun isang interviewer, parang mga cheese, di ba syempre pag nakapila ka, parang yung mga nakapila, pinag-uusapan nila, sabi nila, bakit ganun, parang walang pumipila dun sa sa cabin crew kasi, so, interview, so, isang grand, di ba, yung grand ballroom, tapos yung mga nag-i-interview, tapos yung mga nasa gilid, mga nakapila sa gilid, sila na yung nakapasa.
Pero nung time na yun, hindi ko alam, parang ano ba yun? Ano ba yung mga nasa gilid na yun? Naghihintay ba yun ng pila, ganyan-ganyan. Wala talaga akong ka-idea kung sino yung mga yun. Yung pala, sila na yung mga nakapasa ng cabin crew. Tapos, ngayon, yung gusto ko sanang mag-interview sa akin, kasi nakikita ko siya, yung isang ibang lahi na babae. Sabi ko, sana dun ako makapila kasi ang dami niyang ang dami niyang pinapapila. Kasi nung time na yun, nung malapit na ako, dun ko lang nalaman na yung mga nakapila pala sa gilid. Yun na pala yung mga pasado na cabin crew. Sabi ko, sana siya yung mag-interview sa akin. Tapos yun na nga, nag-lunch break, ganyan-ganyan. May binibigay kasi silang papel. Tapos, dun sa papel na yun, nakalagay dun kung sabi yun yung mga naririnig ko kung CC, gano'n, kung CS, gano'n. Basta may code silang nilalagay. Tapos, ngayon, nung lunch break, doon na kami nagkita ni Krista. Tapos sabi ko, uy, B, sana kasi nalaman ko nga na pang ground staff siya. Sabi ko, sana ilagay na lang ako dyan para magkasama tayo, ganyan-ganyan. Sabi ko pang gano'n. Diba? Na sana ilagay na lang ako na ground staff din para at least magkasama kami. Tapos, ayun na nga. Tapos, nung bumalik, hindi na bumalik yung foreigner na babae na nag-i-interview. Sabi ko, shucks, saan kaya ako mapupunta? So, nasa pangalawang line ako. Tapos, dun pa ako napunta sa kinatatakutan ko, yung lalaki na Pilipina. Tapos sabi ko, baka hindi na ako makapasa. Kasi parang, inaano ko pa yun. Parang sabi ko pa, yung sign ko na yun, sabi ko, pag dun ako napunta sa lalaki, ibig sabihin hindi na ako pasado. Tapos, dun ako napunta sa kanya. Tapos, ang tanong niya sa akin, what will you do if you wear the Qatar Airways uniform for the first time. Tapos, ang sabi ko, I will show it to my mom because I know she will be very proud of me. Tapos, yun na. Tapos, so yun, nakalimutan ko na kung may tinanong pa siya, pero yun kasi yung pinaka-memorable na tinanong niya sa akin. Tapos, parang kung ano yung ginagawa mo pa sa buhay mo. Ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Anong work mo, ganun? Alam ko, tinanong niya din ako nun. Pero hindi mo na nasagot. Hindi, nasagot ko, pero yung pinaka-memorable kasi talaga yung Qatar Airways uniform. Kasi doon ako parang, yun yung pinaka-spontaneous na nasagot ko. Ganun. Wow! Spontaneous! Alam mo, pangalawa ka nang narinig ko yung spontaneous. Gagamitin Baka ko yun nga. yung word of the week. Anyways. Title ko is spontaneous. Tapos tawag dito. So, yun na. Tapos sabi niya, ayusin mo lang yung eyeshadow mo, ganyan-ganyan. Tapos, ayusin mo lang yung anting makeup mo. Tapos, isip-isip ko pa, bakit ganun na ba ako kahaba? Para, pauuwiin niya rin lang naman ako. Ba't gusto niya pa ako paayusin ng, Tapos, yung nilagay niya sa papel, ang code niya, PM. Dun kasi sa work namin sa casino, yung PM, pit manager. Tapos sabi ko talaga, manager ako. Ilalagay agad akong manager. Dahil ba may karanasan na ako dati. Tapos, yun na. Tapos, wala pa rin akong ka-idea, pumila ako dun sa gilid. Tapos, ewan ko, kung alam ko na ba yun, sorry kung mali-mali na yung mga, flow of details. Flow of details? Basta nung pumila ako nun, sabi ko talaga, tinanong ko talaga yung yung nasa harapan ko. Sabi ko, anong pila to? Sabi kong gano'n. Sabi niya, ito na yung mga nakapasa for F8. Tapos doon na nangilid-ngilid yung luha ko. Yun na, scar declaration. Tapos nagtagal pa ng Alam ko nung final interview na namin, yung mag-aalas 2, parang alas 12 na ata ng madaling araw yun. Alam ko nakauwi ka na nun eh. Nakauwi na ako. Kasi alam ko hanggang alas 10 ka lang ata. Hindi ka masyadong ginabi nun, di ba? 10 naman. Ako yung nagstay talaga dun ng excuse me, ng sobrang tagal hanggang 2 a.m., 3 a.m., ganyan. Kasi nga sobrang tagal. Sobrang dami talagang in-interview ng time. Tapos ayun, now we're here. Iyak-iyak ko nun. Pinabukasan, pumasok siya, namamaga yung mata niya. Tapos kino-congrats ko siya, tapos umiyak siya. Sabi niya, grabe, hindi nila nakikita yung kagandahan ko dito. Pero sila, na-appreciate nila yung ganda ko. Pero, na-realize ko kinalaunan, talagang habol lang pala talaga sila ng bilang. Charot. Anyways, congratulations. You're here na. Grabe, second question pa lang, eh. Bakit? Busog na agad ako.
dream job mo? Mahirap talagang makapasa as cabin crew. Ngayon, bagong kakalipad ko lang, tapos nag-round ako. 12 days din yun. Di ba sabi mo ito yung dream mo? Since naabot mo na yung dream mo, masabi mo bang ito talaga yung pinaka-dream mo? Or after mo ma-achieve na dream mo, sabi mo, ay hindi pala ito yung dream ko, meron pa akong ibang dream. Na-visualize ko yung mountain. Kasi diba ang mountain is triangle, diba? Diba, isipin mo yung triangle, nasa tuktok ka, pero mag-isa ka lang. Pero pag yung sa baba, madami kayo, pero kompleto kayo. Thank you guys. Thank you, Mia, for guesting in my channel. Ang feeling